Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, aka Tinit Martial Arts, at ang totoong pangalan ay Rachel R. Cabong Calvo. Ngayon po ay matutunghayan nyo po, ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ang proseso o ang paggamit ng cave pearl, bato umo o white liklay. Again, paano nga ba ang tamang proseso sa paggamit ng bato umo, cave pearl o ang tinatawag na white liklay. So, isa lang yan nagamit. So, napapansin nyo po, iba-iba ang hugis, iba-iba ang laki. Mayroon siyang napakabilog, may pagka-oblit, at of course, may mga maliliit. So bago ang lahat, sana po mahihingi ko sa inyo ang pag-like, share at subscribe po sa video natin para po masundan ninyo ang mga imumungkahi, ituturo at ipagbibigay alam ko sa inyo. So ngayon, ito po ang tamang gawain. Pero bago yan, unahin ko muna kung ano nga ba talaga ang gamit ng bato mo. So pag sabihin natin ang bato mo ay isa sa pinakamalakas, kasi para sa akin ang bato mo ay pumapangalawa sa liklay at saka sa paangil ng kidlat o sa ngipin ng kidlat. So ngayon, ano natin is ang bato mo po, maliit man o malaki, yan po ay pangkalahatan. Ibig sabihin ng pangkalahatan, kompleto na siya. So ibig sabihin, meron ka ng pag meron ka na alagaan mo ng mabuti ang bato mo, meron ka ng tinatawag natin na lakas, kapangyarihan sa lakas, sa liksi, mayroon ka ng kabal, meron ka ding taguliwas at pampalubang ng loob, at pinakama ganda sa lahat is meron ka ding pangpaswerte, at of course pwede din ipanggagamot ang bato mo. So ngayon, dahil sinabi kung paano nga ba ang proseso ang paggamit. So una, ang proseso nito is talagang kailangan nating magdebosyon. Meron pong specific na dasal sa bato mo at pwede mong dagdagan para po mas lumakas. So, pinakamainam na idagdag is yun talaga ang paternoster, at saka of course, dagdag natin ang Sator Square. Sator Ariputin ito perarutas. Kasi yun ang isa sa mainam na pangpabuhay ng orasyon man o gamit o mutya. Ngayon, ito ang halimbawa ko sa inyo. So, ang gamit ito, siyempre kung masyadong malaki, nagiging sagabal sa kung dalhin mo sa katawan. So, ito po ay mainam. Tulad lang dito sa bahay. Ito, ginagawa natin is mader. Ano ba yung tinatawag na mader? Siya yung parang pinagmulan ng pwersa mo. Ganun. So, ibig sabihin, ilagay mo siya sa altar. Tulad dito, ginanito ko, isasama ko siya sa liklay, sinama ko siya sa mutya ng saging o puso ng saging at iba pang mutya. So pwede siyang ilagay dyan, ilagay mo sa altar. So yan ang magiging mader. So ibig sabihin, kahit nasa malayo ka, sakop ka nito. Buong bahay mo, buong pamilya ninyo, sakop ng mader. So kahit wala ka sa bahay ninyo, dahil andun yung mader, maaari ka pa rin makatulong isa sa pamilya ninyo, o di kaya sa kaanak niyo, o di kaya sa ibang tao. Kunyari, aalis ka, ito lang yung gagamitin kung sino yung naiwan sa inyo sa bahay, at pwede niyang igamot, at pwede niyang gamitin. Okay? So, sa mga kapatid din naman natin na mahilig sa depensa, ito ang mainam, tulad ng sinuot ko. Siyempre, kailangan mo siyang dala lagi sa katawan. Bakit? Dahil sa oras ng panunubok ng mga kalaban o kaaway, hindi po natin alam. So mas mainam na dala natin siya, kasi ang umo ay kusang pumoprotekta sa atin sa oras ng pangangailangan. So in case of emergency, ang bato umo talaga ay tumutulong sa atin. Yan sabi ko kanina, siya ay pampalubag loob, pampapawi din ng galit, o liwas kapahamakan o taguliwas sa mga kaaway. So hindi ka nila masusumpungan agad. At of course,
merong angking kabal. So yan, so dalawa na natin. May mother tayo, pang iwan sa bahay para sakop niya lahat kahit saan ka kumukonekta ito. At mas mainam, dalawa ang umo, may ilagay ka sa altar niyo sa bahay at may dala ka din. So yung mga gabay dyan, sila yung nagkukonekta sa bawat isa at kasali ka. So siya yung protection pa rin sa'yo kahit iniwan mo lang. At ito naman, lagi siyang nakahanda sa pagtulong sa'yo sa oras na pangangailangan. So ito naman, sa mahilig ng pangpaswerte, gustong magkaroon ng paswerte sa pamamagitan ng umo, i-separate mo po siya. Ano ba i-separate? Siyempre, gusto mo sa pangpaswerte. Kunyari, may ano ka. Kunyari, meron kang, ano mga kapatid, meron kang negosyo. Meron kang kakaunting negosyo. Yung, ano mo, yung kaha dura mo, doon mo ilagay ang umo. So, ilagay mo lang siya sa supot. Kunyari, ganito. Ilagay mo siya sa loob. Lagyan mo siya ng yung pinakaunang benta mo. Kunyari, may bumili na sa'yo kahit pa nagbukang liwayway pa lang. Yun po. Isa yun sa sekreto ha. Kunyari, may bibili sa'yo nung bago lang nagbukang liwayway. Lalo na kung bata. Tapos, coins lang yung pera. Yun bang barya ang pera? Yun. Tanggapin mo yun. Bigyan mo ng ang bata kung ano yung gusto niya. At yung halin mo o binta mo, yung pera ibinayad ng bata, ilagay mo dito. Yung unang ano lang, unang bumili sa'yo, ilagay mo sa supot at ihalo mo yung bato mo at iba pang paswerte. So yun po ang mas mainam po. Pero yun po, focus na po siya. Ang gabay nun is magpupokus na po siya sa pagtatawag o tinatawag na pagpanghalina ng tao. So, ang gagawin ng umo na yun, dahil andun na siya sa kahadura mo, ang gagawin niya, focus lang po siya sa paghalina ng tao. So, mas mainam kung lagay ka ng umo at yung unang benta mo, idagdag mo sa loob ng supot. Tapos, kung meron kang pangpaswerte, pang iba, kahit ano pa yan, kahit pa yung pangamay, salindugok, at kahit ano-ano pang pangpaswerte, ipag-isa mo doon at ilagay mo sa kahadura. At yun ang gamit niya is pangpaswerte na po. Okay? So, meron pa isa tayong idagdag. Alam natin, hindi talaga natin maiiwasan na mga kapatid natin na mahilig sa sugal. Diba? So, meron po tayong mga kapatid na nag-PPM din sa atin paano gamitin ang umo sa pagsusugal. Ganito po. Kung may mother ka, meron ka din ganito, pang personal, ito kasi yung personal mo, yung talaga ang trabaho niya is protekta sa'yo. Protector mo, yung guardian mo siya. So, kung balak mong magsugal, mas mainam na kumuha ka ng isa na namang umo para sa pagsusugal. So, ito naman, pwede siyang basbasan na para sa sugal. So, ang gagawin naman niya is yung espiritu ng numero o di kaya sa sugal. Doon siya nagpo-focus na naman. So, ang gabay, doon siya gagaling. Doon siya tutulong sa'yo. Ang gabay na nanirahan sa umo. So, gamitin mo siya sa sugal. So, i-focus mo siya sa sugal. Kunyari, may manok ka, ito ibabad mo sa tubig at saka yun ipaligo mo sa kanya o di kaya ipainom. Pero, wag mo nang gamitin sa personal. Yun po ay kung sa sugal na. Focus na sa sugal, okay? Para mas mainam. At para mas mabisa. Okay, mga kapatid. Yan na po. At ang panghuli, ito maliliit. Kung mahilig ka sa kwintas. Yan. So, hindi. Ayan. Sorry, medyo luma na to. Itong ginawa ko. Ginawa ko na din itong madir eh. Ito. Natanggal lang kasi yung beads niya. Yan. Pero maliit to ha. Pero mayroon pang mas maliit. Pero ganito yung sample ko. So, kung gusto mo mas mabisa, meron kayong kwintas na isang mata, isang bibig. So, ang sakop naman ng isang mata, isang bibig, focus talaga siya sa pangdepensa at pangpaswerte. Yan, kasi, at panggagamot. Kasi ang panggagamot ang one eye. And of course, meron din siyang depensa at of course, pangpaswerte na rin. So, dagdag mo ang umo para mas bumisa siya.
So, yun po ang gamit niya. So, gaya ng nag-vlog ko dito, ang dami nating linagay. Tapos isama mo yung umo, yung maliit. Pwede mong i-highlight, pwede ding ilagay mo lang sa ilalim para masekreto. So, yun naman ay magdagdag ng lakas. Mas lalong lalakas, yung pinalakas mong gamit, mas lalo pang lalakas kung lagyan mo ng bato umo. Yan po mga kaibigan. So, ganun lang po kasimple. Again, mas mainam kung may mader ka. Kasi ang mader, sakop lahat. Pwede siyang gamitin sa panggagamot, pangkalahatan, pampaswerte, pampalubag loob. So, ilagay mo lang siya sa altar pag lagi siyang nakaandar. At kahit saan ka pa nagpupunta, siya ay laging umaandar at tumutulong sa iyo. Kahit pa nasa malayo ka. Kasi ginawa mo siyang mader. Lagay mo sa altar. At of course, dito naman, lagi mo siyang kasama at yun ay tawagin mo, pangalanan mo siya bilang pang protection mo. Siya yung magpoprotekta sa iyo. So gawin mo siya as your guardian. Huwag mo siyang gamitin sa kunyari kalokohan o di kaya sa ibang bagay. So gamitin mo lang siya as protector mo. At kung meron ka namang planong tindahan, gumamit ka ng umo, specifically, gamitin mo siya sa tindahan lang. So yan gaya ng tinuro ko kanina na ilagay mo sa supot at yung unang benta talaga, isama mo dito sa umo at ano pa yung pagpaswerte na alam mo, ilagay mo dito. At ipag-isa at ilagay mo sa kahadora, kung sa kaha mo lagayan ng pera. Kasi para mag-focus po siya sa paghihigop ng panghahalina ng tao para bumili sa produkto mo. At of course, sa pangsugal naman, kung gusto mo sa sugal, specific mo din, gamitin mo siya para sa sugal. So meron pong mga orasyon para sa sugal. Buhayin mo lang po siya, tapos orasyonan mo ng pangsugal at i-focus mo siya doon sa sugal. Para po, ang gabay na tumira o sumasama sa kanya ay mag-focus din doon sa bagay na yon. So mas swiswertehin ka. Okay? At ito ang para sa mga bao. Para gusto mong mas lumakas yung bao mo, mas mainam na may bato mo. Yan. So kahit sa mga bao ko, may nagre-request. Pero yun nga, siyempre, bato mo yan. Segunda manos yan. Mahal din yan. Tulad din ng ngipin o pangilang kidlat, kaya may presyo po. Normal po yan. Sabihin ko sa'yo, bakit po nga ba may presyo? Ipagsampung na lang natin. Pag sabihin kasi natin na branded, inaalagaan yan kasi mahal. Pag sabihin naman natin na galing lang sa butik o di kaya ukay-ukay, hindi yan binibigyan ng halaga at gagawin lang basahan. So yun nga, para ingatan, dahil alam nyo naman na ang binabahagi ko po sa inyo ay pangkalahatan o pangmalakasang gamit na po. Kaya nilagyan na natin ng presyo para iingatan ang gamit. Yan. Yun nga sabi, kung hindi mo kasi lagyan ng halaga, hindi din papahalagahan. So yan po mga kaibigan. So hanggang doon na muna kasi may nagpa-sounds po, baka ma-CPR ako. So big shout out po. Nga pala, sa mga gusto magpatarot, siguro tested na kayo paano ako mag-aura. Alam niyo na kung gaano ako sabi ko na gaano ako ka-accurate pag mag-aura. Ibig sabihin, pag nag-aura ako ng tao, alam ko na agad yung ugali at pagkatao ng isang tao. So kung gusto niyo namang makita ang future ninyo, mag-PM kayo sa akin at meron po akong i-retail sa inyo, i-repair sa inyo. Meron akong kaibigan o kasama ko talaga. Kumbaga, partner ko po sa pangmalakasang gamit. Siya yun minsan nagsusupply sa akin ng bato umo. Nag-offer siya sa akin na yun kung sino yung gustong magpatarot. Kasi inaral na niya yan at mas magaling at mas una siya sa akin na gumagamit ng ganon. So, accurate po ang pagtatarot niya. So, pag-uusapan namin kung paano ba o ano ba ang presyo ng pagtatarot trading sa kanya. O depende na din kung kayo na mag-uusap, kasi pag kayo na ang mag-usap, kayo na bahala. Kasi doon kayo sa kanya magbigay ng tinatawag na limos o papasalamat, bayad para bilang papasalamat sa pagtarot trading niya sa inyo. Sabihin ko sa inyo, accurate na accurate po kasi
isa din siya sa nagbasa sa buhay ko at way back 3 years I don't know 2 years ago, sinabi niya na mas lalakas at mas gagaling pa ako sa gamit at lalakas pa ako. Yun nga, naramdam ko na ang sinabi niya. Kaya baka sa inyo, kung gusto niyo malaman ang future niyo, huwag kayong humahiya, dumulog. Andyan po si Crystal Clean Kisagan o si Kisha. Siya po ang magta-tarot trading sa inyo. So again, big shout out. Kasama ko sa Psychic. Lagi kong sinasabi niyan sa inyo, sa harap. Bawat shout out ko, hindi talaga yan nawawala. Crystal Clean Kisagan. Siya po yung magta-tarot trading sa inyo kung gusto niyo. Pangalawa naman po si Mamira Alde, Marochelle, Lato Kalasag, sila po yung mga kasama natin. Arlolitua, sila po ang mga kasama natin sa pagsusupply. Alex Tenyo at saka si Edsel, sino pa? Marami po. And of course, big shoutout na lamang po sa kapatid natin from USA. Nanay Priscilla, ngayon nandun na sa Baguio at nanggagamot na po. Napakainam po. Hindi natin sukat akalain dahil sa pagpangangaral natin, dahil sa pagtuturo natin dito. Nabuksan ang isipan at nakita ni nanay ang kanyang sariling diwa, sariling liwanag at nagkaroon siya ng gabay mula sa amang may kapal. Isipin ninyo, from USA, mayroong marangyang buhay, dinalanan niya ang kanyang pamilya doon sa Amerika lahat. Ngayon, umuwi ng Baguio at doon ay nanggagamot na po. Sinakripisyo ang marangyang buhay para lang makatulong sa kapwa. Isang magandang halimbawa na dapat tularan si Nanay Priscilla. And of course, big shout out din kapatid natin sa USA pa rin. Dinilin Nestor ko, Sandra Ihon. Kapatid natin sa UK, Maria Ramos Navarro. Kapatid natin sa Australia, Lyra Mincher. Kapatid natin sa Sydney, si Larissa. Kapatid natin sa tawag nito Japan, Lolita Sia, Monique Tiber, Raymond Haron, Elby Ganato, Ana Punaki, at of course si Aris. Si Aris bago lang tumangkilik ng gamit natin, bago lang din niya tanggap. So, napakasarap pakinggan at bawat kontak niya sa akin nagpapasalamat dahil pag siya nagdarasal, ramdam na niya pumipitik yung noo niya at ramdam na niya na may mga gabay sa paligid. Ayan. So lahat po, maraming salamat. And of course, kapatid natin, Geraldo Chudusio ng San Diego, California. And of course, Maria Usay ng My Ultimate Crush. Maria Usay ng Texas. And of course, sino pa ba? Kapatid natin sa Athens, Greece, si Marilyn Marcos. Kapatid natin naman sa Israel, Nanay Trolita Buccini at saka Nanay Pobadora. Sila yung nagpapadala sa atin ng olive oil dito. Yan, meron talaga tayong original na olive oil na galing talaga sa Israel. Of course, kapatid natin sa Saudi, Mercy Garcia Creation, Abigail Salig at saka Lorna Javier. Nakauwi na pala si Lorna Javier ng Bicol ata. So, big shout out sa iyo, sa kapatid Lorna Javier o Lorna Garcia. Yan. So, sa lahat po, from Manila naman, from Apari, Arolitua, from Taguig, Gerald Eric Adison, Naldi Benedicto, Adlisa Benedicto, Bacor Cavite, Amor Miranda at Cassandra Sabtal, at sa lahat po na tumatangkilik, Alice Olmogis, Lisel Vargas, Micaela Wenceslao, Chel Mayabason, of course, Anida Bunkal, Nanay Hunya Natoja, Generous Pangilinan ng Bulacan, at of course, sa lahat po na tumangkilik, maraming salamat. And big shoutout na lamang ng kapatid natin from Julian Otamis ng Cebu, RJ Aribalo ng taga-supply natin ng San Miguel yan, si RJ Aribalo ng Bohol, at of course kapatid natin Harok Mabilda ng Tagum, Sinugbang Lansang at saka Mr. Lunyo ng Bukidnon, kapatid natin sa Sambonga, Al Hussein Lagibol, Harajuli at saka tawag nito, sino pa ba? Hard Feeder ng Sambuanga, at sa Cotabato City, Michelle Musne, Richard Musne at saka Alexander Musne, at special mention Mr. Samuel at of course Dato Kalasag ng Pulong Luksot, Cotabato. Sa lahat ng mga commander, sinaunang commander pa sa panahon ng Ilaga at Agila, maraming salamat po
ah, sa pagpatuloy ninyo sa pagtulong sa kapwa at mas pinalakas ninyo ang formula na binahagi ninyo sa amin na nangailangan ng mga gamit mula po sa banal. Big shout out po Commander Aguila, pinanggalingan ng ating gamit. And of course, Commander Dumagsa at sino ba yung naiwan ng Manilito ng Surigao. Big shout out Commander Bukay. Sila po yung mga founder ng Haring Bakal. At hindi pa pahuli po si Commander Inday Ligaya. Mapagpalang araw po sa inyo. At tatapusin natin ang pag-vlog natin ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan at San Mateo, ang apat ng Ebanghelyo, basbasan niyo po, Panginoon, kaming lahat na nananalig at naniniwala sa inyo upang makapanlaban kami sa mga oras ng panunubok na makakaliwang linikha. Maraming salamat po sa pagmamahal at walang hanggang awa na ibinahagi niyo sa amin. Naway gabayan niyo kami at ibahagi niyo sa amin at ibuhos ang grasyang hindi po nabibilang, at sana po'y tulungan niyo kami upang matuntun namin ang liwanag na walang hangganan kung saan ikaw ay naroon. Mapagpalang araw, biba, biba, aliluya, uwa. Hanggang sa muli mga kaibigan.